Marahil ay walang nakapansin kung ano ang dinala mo sa katahimikan. Ang mga gabi na tanging ang Diyos lamang ang nakakita ng iyong mga luha, ang mga mahirap na desisyon na ginawa mo nang walang nakatingin, ang lakas na natagpuan mo kapag ang lahat ng nasa iyo ay nais na tumigil. Ang espiritual na sakit na ito ng pakiramdam na hindi nakikita, nakalimutan, minamaliit na halaga ay hindi napapansin sa langit. Sa araw na ito, ang mensaheng ito ay hindi nakarating sa iyo nang hindi sinasadya. May banal na sagot sa panahong ito ng paghihintay, isang espiritual na pagbabago na nagsisimula kapag nagpasya ang langit na kumilos. Kung ano ang ginawa sa lihim ay nagsisimulang lumipat sa nakikita at mauunawaan mo kung bakit. Kung naantig na nito ang iyong puso, mag-subscribe sa channel ngayon at iyon ang mga notification. Ang susunod na mangyayari ay maaaring ihanay ka sa isang bagong oras at kumpirmahin kung ano ang nararamdaman na ng iyong espiritu. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay bago ang anupaman. Ang kalangitan ay hindi sumusukat sa halaga tulad ng ginagawa ng mga tao. Habang marami ang nagsisikap na patunayan ang isang bagay sa publiko, sinusubukan mo lamang na mabuhay ng pribado. At doon mismo sa tahimik na lugar na ito, nakita ka ng Diyos. Hindi ito kapag naging maayos ang lahat. Ito ay kapag halos lahat ay bumagsak. Kapag walang pumalakpak, pinili mo pa ring magpatuloy. May mga araw na tila hindi lamang luhikal ang pagsuko kundi makatarungan. Nagkaroon ka ng mga motibo, pagtatalo, bukas na sugat at naipon na pagkapagod. Kahit na may isang bagay sa loob mo na nagsabi, hold on a little longer. Hindi ito emosyonal na lakas, ito ay spiritual na suporta. At ang tahimik na desisyon na ito na paulit-ulit araw-araw ay naitala kung saan marami ang hindi man lang nag-iisip na may record. Ang Diyos ay hindi humanga sa mga espiritual na pagganap, kundi sa mga panloob na pagpili. Hindi ka nagpatuloy dahil perpekto ka. Nagpatuloy ka dahil may katotohanan sa iyong puso. Patuloy siyang nalilito kahit walang sagot, kahit na walang naramdaman na pambihira. Ipinapakita nito ang espiritual na pagkahamtong kahit na hindi mo pa ito tinawag sa pangalang iyon. Habang ang mundo ay nakakita lamang ng isang ordinaryong tao, ang langit ay nakakita ng paglaban. Nakita ko ang integridad na nabuo ng walang entablado, na walang agarang pangako ng gantimpala. Bawat hakbang na ginawa ng may mabigat na puso, bawat katahimikan na nilunok upang hindi masakta ng iba, lahat ng ito ay naobserbahan. Walang nakatakas sa banal na tingin kahit na ang mga araw na akala mo ay nabigo ka. Marahil hindi mo pa naririnig ito ng malinaw, ngunit kailangan mong marinig ito ngayon. Nakilala ka bago ka ginagantimpalaan. At ang pagkilala na ito ay nagbabago sa paraan ng pagdidisenyo sa susunod na pagkakataon. Dahil kapag nakita ito ng kalangitan, hindi maiiwasang magsimulang gumalaw ang isang bagay, kahit na hindi mo pa rin ito nakikita. Ang pananatili ay hindi isang bagay na pinahahalagahan ng mundo. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang pag-alis, pag-abandona at pagsuko ay palaging tila katanggap-tanggap na mga pagpipilian. Ngunit sa espiritual, ang pananatili ay nagdadala ng ibang timbang. Nanatili ka kapag naiintindihan mong umalis. Nananatili ito kapag ang kapaligiran ay hindi na nagpapakain, kapag ang lakas ay nasa limitasyon nito, at kapag walang sino man ang humuhusga sa iyo kung ihulog mo ang lahat. May di nakikitang kapangyarihan sa mga taong pinipili na tumayo sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito katigasan ng ulo, ito ay pagkakahanay. May isang bagay sa loob mo na nauunawaan kahit na walang mga salita, na ang prosesong iyon ay hindi parusa, ito ay pagsasanay. Habang ang iba ay tumakbo para magtago,
Nakayanan mo ang bagyo nang hindi hinahayaan itong gawing isang tao na hindi mo makikilala kalaunan. Hindi ito nauunawaan ng likas na mundo dahil sinusukat nito ang lakas sa pamamagitan ng ingay, reaksyon at paghaharap. Ngunit kinikilala ng langit ang mga taong nagpapanatili ng kanilang sariling diwa sa ilalim ng panggigipit. Sa bawat oras na huminga ka ng malalim at nagpasya na huwag lumaban, huwag patigasin ang iyong puso, hindi isara ang iyong sarili ng lubusan. Isang bagay na espiritual ang na-activate sa iyo. Ang pananatili ay nangangailangan din ng tahimik na pagbibitiw. Sumuko ka sa mga paliwanag, mga palabas na pagpapatunay na nagpapatunay na tama ka. Masakit ito dahil gusto ng ego ang agarang hustisya. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay pumili ng isa pang landas, isang mas malalim, mas malinis, ngunit mas nag-iisa. At ang pagpipiliang ito ay kumuha ng hindi nakikitang mga ugat. Maaring hindi mo pa nakikita ang mga epekto nito, ngunit gumagalaw na ang mga ito. Ang pananatili ay lumikha ng espiritual na autoridad kahit na hindi mo ito hiniling. At kapag ang ganitong uri ng puwersa ay nagsisimulang magpakita, ang mga bagay sa paligid ay hindi maiiwasang magsimulang mag-react. Kahit na hindi mo maipaliwanag kung bakit, may mga saloobin niya na hindi napapansin ng lahat maliban sa langit. Simpleng kilos, mahirap na pagpipilian, mga desisyon na ginawa sa kailaliman kapag walang madla o pagkilala. Ginawa mo ang tama kahit walang makakaalam, kahit na walang babalik, kahit na ang katahimikan ay tila masyadong hindi makatarungan, at hindi ito kailanman naging walang kabuluhan. Bagamat marami ang kumikilos lamang kapag nakikita sila, kumilos ka ng walang pananalig. Nagpatawad siya ng hindi tumanggap ng paumanhin, tinulungan ng hindi naalala, umatras para mapanatili ang kapayapaan. Ang bawat isa sa mga desisyong ito ay nag-iwan ng espiritual na marka. Maaring hindi ito pinansin ng mundo, ngunit tumpak na naitala ng langit ang lahat ng lumalabas sa iyong puso. May isang uri ng hustisya na hindi agad nagpapakita ng sarili, ngunit naipon. Ang bawat nakahanay na pagpipilian, bawat malinis na saloobin ay idinagdag tulad ng hindi nakikitang mga binhi. Maaaring hindi mo ito namamalayan, ngunit may isang bagay na isinulat tungkol sa iyo sa isang antas na hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Siguro minsan naiisip mo kung sulit ba ang maging kung sino ka. Kung hindi mas madaling tumigas, isara ang puso, kumilos tulad ng ginagawa ng maraming iba, ngunit nanatiling tapat ka sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Kahit na nasaktan, kahit na pagod, bihira ito, kaya mahalaga ito. Ngayon, may isang bagay na nagsisimula ng tahimik na magbago. Dahil kapag nagpasya ang langit na ilabas ang ginawa sa okultismo, ang mga sagot ay dumarating sa hindi inaasahang mga paraan. Hindi pa ito ang katapusan, ngunit ito na ang simula ng isang kilusan na hindi na maaaring maputol. Gumawa ka ng isang bagay na halos walang nakakita ng ipinanganak. Bagamat marami ang nangangailangan ng pagsang-ayon para kumilos, sinundan mo ito ng pananalig. Walang mga garantiya, malinaw na pangako o palakpakan sa daan. Malinis lang ang konsensya na ginagawa niya ang dapat gawin, kahit hindi niya alam kung may makakakilala nito. Ang integridad sa kanyang kaso ay hindi isang magandang pananalita o isang ensayo na posisyon. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpipilian na ginawa sa pagkapagod sa limitasyon kapag mas madaling makipag-ayos sa mga halaga upang maibsan ang sakit. Maaari kang umangkop sa sistema, sumuko sa panggigipit, gumawa ng mga konsesyon na tila maliit. Ngunit may isang bagay sa iyo na tumangging pumasok sa loob. Maingat na binabantayan ng langit kung sino ang nananatiling buo kapag ang lahat ay nag-aanyaya ng shortcut.
ang bawat hindi na ibinigay mo kapag maginhawa na sabihin ang oo ay nagpapalakas ng isang bagay na hindi nakikita. Maaring hindi mo napagtanto ito, ngunit ang iyong kaluluwa ay nakahanay upang mapanatili ang isang bagay na mas malaki ng hindi nawawala sa proseso. Kadalasan, ang integridad na ito ay tila kawalang pasasalamat sa buhay. Nakita mo na ang mga tao na gumagalaw ng mas mabilis, nakilala ng mas maaga, umunlad habang inaayos mo pa ang mga sugat. Ngunit ang tila atrasado ay talagang proteksyon. Hindi lahat ng pintuan na binuksan ng maaga ay humahantong sa isang ligtas na lugar. Ngayon, kung ano ang itinayo ng walang entablado ay nagsisimula ng humingi ng espasyo na umiiral, sapagkat ang ipinanganak sa lihim ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. At kapag tama na ang panahon, ang integridad na iyong binabantayan ay nagiging eksakto kung ano ang nagpapanatili sa susunod na antas. Kahit na sinusubukan mo pa ring malaman kung paano ito mangyayari, hindi ka kailanman hiniling ng Diyos na maging matatag sa lahat ng oras. Ang kanyang pinarangalan sa iyo ay ang katotohanan. May mga pagkakataon na hindi ka makapangiti. Hindi mo alam kung paano manalangin ng maayos. Wala kang magagandang salita para ipaliwanag ang iyong nararamdaman. Pero hindi ka naman nagpanggap na hindi ka naman ganun. Ipinakita mo ang iyong sarili ng buo na may mga sugat, pag-aalinlangan at pagkapagod, at ito ay may spiritual na halaga. Maraming tao ang natututong mabuhay sa pamamagitan ng pagtatago ng sakit, ngunit pinili mo ang ibang landas. Imbes na magtigas, nakilala mo ang iyong mga limitasyon. Sa halip na magsuot ng espiritual na maskara, naging tapat ka sa Diyos at sa iyong sarili. Ang pagiging tunay na ito ay lumikha ng isang ligtas na puwang para sa pagpapanumbalik na maganap kahit na mabagal. Hindi ang katahimikan ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo. Ito ang katotohanan. Umiiyak ka kapag kailangan mo, umatras kapag kinakailangan, humingi ng tulong kahit natatakot kang magmukhang mahina. Ang mga saloobin na ito ay hindi nagpababa sa iyo. Sa kabaligtaran, iningatan nila ang kanyang kaluluwa. Pinarangalan ng langit ang mga taong hindi isinasakripisyo ang kanilang sariling diwa upang mapanatili ang hitsura. May mga araw na tila mas malaki ang sakit kaysa sa pananampalataya, at kahit ganon, hindi ka palubusang lumayo. Marahil ay naglakad siya ng may pilay na kalagayan, marahil nag-alinlangan siya, ngunit hindi siya nag-disconnect. Ipinakita nito ang isang bagay na malalim. Ang kanyang relasyon sa Diyos ay hindi nakabatay sa pagganap, kundi sa tunay na bonding. Ngayon, ang pagiging tunay na ito ay nagsisimula ng magbunga, sapagkat kapag ang pagpapanumbalik ay nangyayari mula sa katotohanan, ito ay pangmatagalan. At kung ano ang ipinanganak mula sa lugar na ito ay hindi nangangailangan ng pagsira muli upang magpatuloy. Hinihiling lamang nito sa iyo na manatili kung sino ka noon, kahit na ang susunod na hakbang ay dahan-dahan pa ring nagaganap. Ang pagpili na magmahal kapag ang lahat ng nasa iyo ay nangangailangan ng pagtatanggol ay isa sa pinakamahirap na espiritual na desisyon doon. Nasaktan ka, nasubok, napukaw na bumalik sa uri, at walang sinuman ang maghahatol sa iyo kung pinatigas mo ang iyong puso. Gayunpaman, gumawa ka ng isang malay tao na pagpipilian. Huwag hayaang ang sakit ay maging isang taong hindi nakikilala. Ang pag-ibig sa kontekstong ito ay hindi romantikong pagdurusa o pagtanggap ng pang-aabuso. Nagpasya siyang huwag magdala ng lason sa kaluluwa. Ito ay nagtatakda ng mga limitasyon ng walang puot, paglipat palayo ng hindi nais na makapinsala, sumusulong ng hindi kinakailangang sirain ang sinuman sa daan. Ang postura na ito ay nangangailangan ng lakas na hindi nagmumula sa damdamin, ngunit mula sa isang bagay na mas malalim.
Habang marami ang nagiging refleksyon ng kung ano ang nasaktan sa kanila, pinili mong maglakad sa apoy nang hindi nagiging abo. Galit siya, oo, parang gusto rin niyang lumaban, ngunit hindi niya hinayaan ang mga damdaming ito na magmando sa kanyang mga desisyon. Ang gayong panloob na pangingibabaw ay bihirang at kinikilala ng langit kung sino ang namamahala sa kanyang sarili kapag walang kumukontrol. Sa bawat oras na pinili mong tumugon ng may kapanahunan kung saan inaasahan ang reaksyon, may isang bagay na nasira sa di nakikitang mundo. Hindi ito kahinaan, ito ay awtoridad. Ang pag-ibig na pinili mo ay hindi nagpababa sa iyo, inilagay ka niya. At kahit na hindi mo ito napagtanto sa oras na iyon, nagbago ito ng dinamika sa paligid mo. Ngayon, ang ganitong uri ng puwersa ay nagsisimula ng lumikha ng mga bagong sitwasyon. Dahil kapag pinili ng isang tao na magmahal nang hindi nawawala ang kanyang sarili, nagbubukas ang mga pintuan sa hindi inaasahang paraan. Ang mga tao ay nagbabago, ang mga kapaligiran ay muling nag-oorganisa, ang mga landas ay nag-aayos. Hindi lahat ng ito ay tungkol doon. Ngunit ito ay isang palatandaan na ang isang bagay na mas malaki ay inihahanda at handa ka nang magtuloy. Ang kanilang pananampalataya ay hindi ipinanganak sa kanais-nais na kapaligiran. Hindi ito itinayo kapag ang lahat ay komportable o kapag ang mga sagot ay dumating ng mabilis. Ang kanyang pananampalataya ay nabuo sa disyerto, kung saan ang katahimikan ay tila mas malakas kaysa sa anumang pangako. Mahabang gabi, malungkot na mga desisyon, mga pagpipilian na ginawa ng walang palakpakan, iyon ay kapag ang isang bagay na malalim ay nagsimulang mabuo sa loob mo. Sa ilang, natuto kang magtiwala ng walang garantiya. Natuto siyang magpatuloy kahit na walang naramdaman na pambihira, kahit na ang pakiramdam ay kinakausap niya ang kanyang sarili. At gayon paman, nanatili ka. Ang pananampalatayang ito ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na palatandaan, kundi sa panloob na paniniwala na hinubog araw-araw, halos hindi napapansin. May mga pagbibitiw na walang nakapansin, mga pangarap na ipinagpaliban ang mga pangarap, mga hangarin na pinatahimik, mga landas na iniwan mo nang hindi alam kung may iba pa sa hinaharap. Masakit iyon, ngunit ang bawat pagbibitiw ay lumikha ng espasyo. At ang tila pagkawala ay, sa katunayan, paghahanda na hindi mawala kapag dumating ang kasaganaan. Natuklasan mo sa ilang na ang pananampalataya ay hindi pakiramdam ligtas sa lahat ng oras. Ang pananampalataya ay gumagawa ng susunod na hakbang kahit na may takot. Nananatili itong nakahanay kahit na pagod. Ito ay ang pagpili ng pagtitiwala kapag ang lahat ng nasa iyo ay humihingi ng kontrol. Ang karanasang ito ay nagbigay sa iyo ng espiritual na kapanahunan na hindi mo natutunan mula sa mga libro o talumpati. Ngayon, ang pananampalatayang ito ay nagsisimulang lumabas mula sa di nakikita. Dahil ang disyerto ay hindi isang permanenteng tahanan, ito ay isang lugar ng pagsasanay. At kapag nauunawaan ng kalangitan na handa na ang panloob na istruktura, ang sitwasyon ay nagsisimulang magbago. May mga hakbang pa rin sa unahan, pero hindi ka nakatulad ng pagpasok mo. At binabago nito ang lahat mula ngayon. Walang anumang bagay na nagsisimula ngayon ay dumating mula sa wala. Kahit na tila biglaan, bawat maliit na pagsulong, bawat hindi inaasahang tugon, bawat pinto na nagsisimulang buksan ay nagdadala ng isang mahabang kwento sa likod nito. Ang pag-aani ay hindi dumarating bilang isang random na premyo. Ito ay direktang bunga ng tahimik na katatagan na pinanatili mo kapag walang nanonood. Nagtanim ka sa mahirap na lupain. Nagtanim siya kapag tila tuyo ang lupa, kapag walang garantiya ng pagbabalik, kapag ang lahat ay nagpapahiwatig na walang silbi ang pagpilit. Sa kabila nito, patuloy mong ginagawa ang lahat ng iyong makakaya araw-araw.
At hindi kailanman nawawala sa langit ang mga binhi na itinanim ng katotohanan, kahit na lumilipas ang panahon na walang nakikitang mga palatandaan. Ngayon, ang mga unang bunga ay nagsisimulang lumitaw sa isang banayad na paraan. Hindi ito lahat ng sabay-sabay, hindi ito pinalaki, ngunit sapat na ito upang kumpirmahin na may nagbago. Maliit na kumpirmasyon, tamang mga nakatagpo, nakahanay na mga pagkakataon, hindi inaasahang kaluwagan. Ang mga bagay na dati ay nagyayelo ay nagsisimulang dumaloy, kahit na hindi mo maipaliwanag ng eksakto kung bakit. Ang yugtong ito ay nangangailangan ng pag-unawa. Dahil ang unang pag-aani ay sumusubok ng higit pa sa kaginhawahan. Ipinapakita nito kung maaari kang tumanggap ng walang pagkakasala, sumulong ng walang takot, at kilalanin na kung ano ang dumarating ngayon ay hindi labis. Ito ay isang sagot. Marami ang nakakaligtaan ang yugtong ito dahil natagpuan nila ang mabuti na kakaiba pagkatapos ng napakahabang pamumuhay sa gilid. Ang pinakamahalagang bagay ay maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang pag-aani ay hindi nagtatapos sa mga unang palatandaan. Ipinapahayag lamang nito ang kanyang sarili. At kapag napagtanto mo na walang nawalan ng kabuluhan, may isang bagay sa loob mo na nakahanay ng higit pa sa susunod na antas, kahit na ang buong landas ay hindi pa ganap na nakikita. Napapansin mo ang mga pagbabago na hindi nagkataon. Ang mga taong dati ay hindi napansin ang iyong presensya ay nagsisimulang makinig sa iyo ng mas mabuti. Ang mga kapaligiran na dati ay mabigat ngayon ay mas magaan na ang pakiramdam. Ang mga sitwasyon na palaging natigil ay nagsisimulang malutas ang kanilang sarili sa isang halos natural na paraan. Hindi ito swerte, ito ang liwanag na nagsisimulang magpakita. Ang liwanag na ito ay hindi isang bagay na pinilit mo, ito ay bunga ng isang panloob na proseso. Kapag nakapila ka sa loob, nagsimulang sumagot ang labas. Ang espiritual na mundo ay nakaayos bago ang nakikitang mundo, at ngayon ang mga pagmumuni-muni ay nagsisimulang lumitaw sa iyong gawain, sa mga relasyon, sa mga pagkakataon na lumitaw ng walang labis na pagsisikap. Maaari mong maramdaman na may nagbago sa iyo kahit na hindi mo maipaliwanag ng eksakto kung ano. Isang mas kalmado na seguridad, isang mas malinaw na kalinawan sa mga desisyon, isang iba't ibang pagiging sensitibo upang maunawaan kung kailan sumulong at kung kailan umatras. Ito ang bunga ng espiritual na pag-unawa na lumaki sa daan. Ang ilang mga tao ay maaaring lumipat ng mas malapit, ang iba ay maaaring lumayo. Huwag itong ituring na isang pagkawala. Kapag ang liwanag ay tumitibay, kung ano ang hindi naayon sa tono ay natural na muling nag-oorganisa. Sarado ang mga pintuan para protektahan, hindi para parusahan. Ang mga koneksyon ay nasira upang magkaroon ng puwang para sa kung ano ang nagpapanatili sa susunod na pag-ikot. Patuloy pa rin ang demonstrasyong ito. Hindi ito ang tuktok, ito ang kumpirmasyon na may na-activate. At kapag ang liwanag ay nagsimulang gumalaw, inihahayag nito ang mga landas na dati nang nakatago, kahit na natututo ka pa ring maglakad sa bagong bilis na ito. Marahil ito ang isa sa mga pinakamaselan na paglipat ng buong paglalakbay. Matapos ang mahabang kaligtasan, ang pag-aaral na ipagtanggol ang iyong sarili. Upang ipagtanggol ang iyong sarili, ang pagtanggap ay maaaring tila kakaiba. Kapag ang isang bagay na mabuti ay dumating ng walang kahilingan, ng walang palitan, ng walang labis na pagsisikap, ang puso ay kahina-hinala. Nagtataka ka kung karapat-dapat ba ito, kung ito ay totoo, kung magtatagal ito. Sa loob ng mahabang panahon, iniuugnay mo ang halaga sa pakikibaka. Natutunan niya na ang lahat ng bagay ay dapat masakit upang magkaroon ng kahulugan.
At ngayon, kapag ang buhay ay nagsisimulang mag-alok ng magaan, pangangalaga at probisyon, isang bagay sa loob mo ang kailangang muling turuan. Ang pagtanggap ay hindi kahinaan, ito ay pagkakahanay sa ibang panahon. Ang pagpapahintulot sa iyong sarili na tumanggap ay nangangahulugan din ng pag-alis ng kontrol. Tanggapin ang tulong, tanggapin ang mga pagkakataon, tangkilikin ng walang pagkakasala. Ito ay nangangailangan ng pagpapagaling dahil ang mga taong nabuhay ng napakatagal sa gilid ay natututong tanggihan ang pahinga. Ngunit hindi ka dinala ng langit dito upang panatilihin ka sa mode ng kaligtasan. Mayroong isang kasaganaan na hindi nagpapabigat sa iyo, na hindi nangangailangan ng pagsira muli upang mapanatili ang iyong sarili. Nagsisimula ito kapag naiintindihan mo na hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ang nangyayari ngayon ay hindi sobra-sobra. Ito ay isang sagot. Hindi ito isang hindi makatarungang pribilehiyo. Ito ay isang makatarungang ani. Patuloy pa rin ang pag-aaral na ito. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng tama ng sabay-sabay. Sapat na upang gumawa ng maliliit na hakbang patungo sa bagong paraan ng pamumuhay na ito. Dahil kapag pinayagan mo ang iyong sarili na tumanggap ng isang bagay na mas malalim na nag-aayos, at ang buhay ay nagsisimulang dumaloy sa paraang natututo ka pa ring kilalanin. Napagtanto mo ng paunti-unti na hindi ka na magkasya sa ilang mga kapaligiran, pag-uusap o lumang dinamika. Hindi ito pagmamataas, ito ay espiritual na paglipat. Ang panloob na lugar kung saan ka nagsimulang gumana ay nagbago at natural na binabago nito ang paraan ng pagpoposisyon mo sa mundo. Hindi mo na kailangang bawasan ang iyong sarili upang magkasya o ipaliwanag ang iyong sarili upang tanggapin. Dati, nakipag-ayos ka sa iyong sariling kapayapaan upang mapanatili ang mga ugnayan. Pinahintulutan niya ang mga hindi kinakailangang timbang, tinanggap ang mas mababa kaysa sa alam niyang nararapat sa kanya para lang hindi makabuo ng alitan. Ngayon, may isang bagay sa iyo na nagbago sa iyong sarili, hindi para sa kalupitan, ngunit para sa kalinawan. Nauunawaan mo na ang pagpapanatili ng diwa ng isang tao ay isa ring espiritual na gawain. Ang bagong lugar na ito ay hindi sinamahan ng ingay o pangangailangan para sa pagpapatibay. Sa kabaligtaran, nagdudulot ito ng matatag na katahimikan. Nagsisimula kang pumili ng mas may kamalayan kung saan mamuhunan ng enerhiya, oras at damdamin. Ang oo ay nagiging bihira, ang hindi ay nagiging mas nakaka-relax, at ito ay ganap na nagbabago sa kanilang mga relasyon. Maaaring ipaliwanag ng ilang tao ang pagbabagong ito bilang lamig o distansya. Alam mo naman na maturity na siya. Hindi ka lumayo sa pag-ibig, lumayo ka sa suot at luha. At lumilikha ito ng puwang para sa mas nakahanay, mas totoo, mas magaan na mga koneksyon. Ang bagong espiritual na lugar na ito ay sinasakop pa rin ng paunti-unti. Hindi mo na kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Sapat na igalang ang hindi na makabuluhan at igalang ang nagdudulot ng kapayapaan. Dahil kapag nagpalit ka ng mga lugar sa loob, ang panlabas na sitwasyon ay hindi maiiwasang magsimulang muling ayusin ang sarili. Kahit na nasa transisyon pa rin ito. Matapos ang lahat ng naranasan, darating ang panahon na hindi lamang nagmamasid ang langit, pinatutunayan nito. Mayroong isang pagkakahanay na nangyayari ngayon na hindi nakasalalay sa emosyon, panlabas na signal o pagpapatunay ng tao. Ito ay isang bagay na nakikilala mo mula sa loob. Isang kalmado at matatag na katiyakan na hindi sumigaw kundi sumusuporta, na para bang may nabuklod sa di nakikita. Ang pag-activate na ito ay hindi nagsisimula sa ingay, nagsisimula ito sa kalinawan. Napagtanto mo na ang mga lumang siklo ay talagang natapos na.
ang dati ay humihila sa iyo pabalik ay hindi na ganun din ang pag-access. Ang mga saloobin ay nagbabago, ang mga reaksyon ay nagbabago, ang mga pagpipilian ay pinuno. Hindi ito pagsisikap, ito ay pagpoposisyon. May naayos na sa axis ng iyong paglalakbay. Ang selyo na nagpapakita ngayon ay hindi mystical o theatrical. Ito ay gumaganap bilang isang panloob na saksi ng pagkakahanay. Isang espiritual na marka na nagpapatunay, tumawid ka, nanatili ka, handa ka. At dahil dito, ang susunod na pag-ikot ay hindi na nangangailangan sa iyo na lumaban tulad ng dati. Kailangan mo lamang lumakad na may kamalayan sa kung sino ka na. Ang pag-activate na ito ay nagdudulot din ng responsibilidad. Hindi upang magdala ng mga bigat, kundi upang igalang ang ipinagkatiwala. Nagsisimula kang mapagtanto na ang iyong mga desisyon ay may higit na epekto, na ang iyong mga salita ay may higit na pag-abot, na ang iyong presensya ay nagdadala ng isang bagay na naiiba. Hindi ka nito inilalagay sa itaas ng sinuman, inilalagay ka lang nito sa tamang lugar. Hindi ito nangangahulugan na tapos na ang lahat. Nangangahulugan ito na ang isang bagay ay tiyak na nasimulan. Ang isang bagong siklo ay nagsisimula hindi bilang isang malayong pangako, ngunit bilang isang katotohanan sa ilalim ng konstruksyon. At ngayon, higit kailanman, nararamdaman mo na hindi ka naglalakad ng mag-isa, sapagkat kapag nakumpirma ng langit, sinusuportahan din niya. Ngayon na napag-aralan mo na ang bawat isa sa mga puntong ito, sulit na tumigil sandali at tanungin ang iyong sarili ng tapat. Ano sa loob mo ay hindi na pareho? Sa anong mga lugar na pagtanto mo na tumigil ka na lamang sa pagligtas at nagsimula, kahit na mahiyain upang iposisyon ang iyong sarili? Anong mga pagpipilian ang iniiwasan mo dahil sa takot, kahit na alam mong sapat na ang kalinawan para sumulong? Ang nilalaman na ito ay inihatid hindi lamang upang makabuo ng pag-unawa, ngunit upang pukawin ang paggalaw. Ang paghahayag ng walang pagkilos ay nagiging isang pasanin. Sa makatuwid, pag-isipan, saan mo dapat pahintulutan ang iyong sarili na tumanggap ng iyong sarili? Anong mga siklo ang alam mo na hindi na dapat buksan muli? At ano ang nakumpirma na ng langit, ngunit iginigiit mo pa rin na ipagpaliban ito dahil sa kawalan ng katiyakan? Huwag mong ipagwalang bahala ang mga palatandaan at huwag mong bawasan ang anumang naganap sa loob mo. Ang darating na panahon ay nangangailangan ng kamalayan, hindi pagmamadali. Ang maliliit na pagsasaayos na ginawa ngayon ay umiiwas sa mga malalaking rapture kalaunan. Igalang ang proseso, igalang ang iyong ritmo, ngunit huwag bumalik sa mga lugar na hindi na sumusuporta sa iyo. Kung direktang nakipag-usap sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Dito, hindi ka naglalakad ng mag-isa. Mayroong higit pang nilalaman na handa upang matulungan kang makilala, ihanay at mapanatili ang bagong oras na ito na nagsimula ng magpakita sa iyong buhay.